Mami, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauna. Sa mga bagong impormasyong maririnig, mapapanood mo mga balitang tumatakbo, at tuloy-tuloy ang pagbabago. Nakatutok ang buong grupo, nakatutok ang buong puwersa para maibigay ang pinakabago, updated DZRH Sunday Updates live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. DZRH Sunday Updates. Maging updated kasama ang puwersa na ani magbigay ng serbisyo at si Edniel Barrosa. DZRH Sunday Updates. DZRH Sunday Updates. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. Sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo, narito na ang mga DZRH Sunday Updates. DZRH Sunday Updates. Korupsyon at presyo ng bilihin, kabilang sa mga wishlist ng Pinoy na marinig sa SONA. Kamara handa na sa simpleng SONA, Senador nagkakasama ng kontra SONA. PNP naka-full alert sa Metro Manila pero walang nationwide gun ban pagdating sa SONA. Armed Forces of the Philippines tatanggap ng maritime surveillance equipment at training mula sa European Union. Delivery rider patay ng salpukin ng pick-up sa Pasay. Davao at Northern Luzon binaha dahil sa habagat at bagyong Quiapo. Hanggang 6 pesos na oil price hike kasado naman ngayong linggo. Sa labas ng ating bansa, daan-daan lumikas dahil sa wildfire sa Spain at France. Sa sports news, LeBron James last decision na raw ang paglalaro sa 76ers. At sa ating entertainment balita, Bini at Liza Soberano present sa San Diego Comic-Con para sa Forgotten Island. DZRH Sunday Updates. Headlines sa DZRH Sunday Updates. Mga pambungad ng balita ngayong 26 ng Hulyo, taong 2026, last Sunday of the month. Kakasama niyo ho mula sa tindahan ni Aling Nelia. Ako si Edniel Barrosa. DZRH Sunday Updates. Pilipinas, nais ng mga Pilipino ang makarinig ng konkretong sagot laban sa korupsyon at mataas na presyo ng bilihin sa ikalamang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nabilitaw sa Pulse Asia Survey na 3 sa bawat 10 Pilipino
o 29.8% na nagsasabing top issue nila ang katiwalian, kung saan karamihan ay partikular na nag-aabang ng update sa flood control scandal. Kasunod nito ang 18.7% ng mga Pinoy na nag-aangad ng mas murang bilihin, sinundan ng 6.6% na gusto ng matinong hanap buhay at 6.2% na umaasang maiibsan ng kanilang kahirapan. Nasa listahan din ng mga concern ng Pinoy ang illegal drugs, mababang sahod, batas sa presyo ng langis, isyong pang-agrikultura at 1.2% lamang na nagsasabing impeachment ni Vice President Sara Duterte ang kanilang gustong atupagin. Ginawang survey sa 204 adult noong Hunyo 28 hanggang nitong 6 ng Hulyo. Handa na ang Kamara de Representantes na mag-host ng simple, focused at mas may dignidad umanong State of the Nation address bukas araw ng Lunes. Ayon kay Bulacan 5th District Representative Agatha Paula Cruz, nagkasundo ang House at ang Office of the President sa isang simpleng programa. Wala na umanong red carpet at long gown at sa halip, simpleng Filipino attire na lamang ang pinapasuot sa mga mambabatas. Pinadalan din ng imbitasyon si Vice President Sara Duterte, ngunit inaasahang wala siya sa SONA dahil out of the country ng opisyal hanggang katapusan ng buwan. Naghahanda na rin si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano para sa kanyang kontrasona pagtapos ng State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang Facebook Live, tinanong ng senador ang kanyang followers kung ano ang gusto nilang matalakay sa kontrasona. Para sa kanya dapat umanong tawaging sana ang SONA o stewarding a national agenda, kasabay ng panawagan ng pagkakaisa kaysa partisan politics. Nabatid na isang parliamentary tradition ang kontrasona kung saan pwedeng tapatan ng minority ang assessment ng presidente pagdating ho sa kung anong estado ng bansa. 5:08 ng umaga. Nilinaw ng Philippine National Police na walang ipatutupad na nationwide gun ban kasabay ng ikalimang State of the Nation address si Pangulong Bongbong Marcos bukas. Ayon sa PNP, wala silang inilalabas sa direktiba hinggil sa nationwide gun ban, ngunit mananatiling epektibo ang local ordinances, umiiral na batas at iba pang security protocols. Maigpit ding ipatutupad ng PNP ang restriction sa pagbitbit ng baril at iba pang deadly weapons na maaari lamang dalhin ng sa mga otorisadong lugar. Tiniyak ng kapulisan ang pagpapanatili ng kaayusan sa ikalimang sona ng Pangulo at pagrespeto sa karapatan ng publiko. Maalala ng PNP, bawal ho ang pagsusunog ng FPG. Alinsunod daw sa batas pambansa bilang 880. Pero sila rin ay magpapatupad daw ng maximum tolerance. Mag-iisang taon na, mga kababayan, mula nang banggitin ng Presidente Bongbong Marcos ang mga katagang mahiya naman kayo, kaugnay ng mga opisyal ng pamahalaan na tumatanggap daw ng kickback sa flood control projects. Marami ng malalaking pangalan ang nadawit sa gitna ng investigasyon, pero hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin natutuldukan ng kontrobersiya. Sa ikalimang talumpati o State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, ang tanong ng taong bayan, may mahuhuli bang big fish sa likod ng flood control mess? Matutuldukan na ba ang naturang sistematikong katiwalian? Bago ho ang sora ng Presidente, narito ang special report ng ating Malacanang reporter, si RH14, Let Narciso. Ang maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Isang taon matapos ang mensaheng ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation address, nahiya nga ba ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects? Mismong si Pangulong Marcos ang naglunsad ng sumbong sa Pangulo website na naglalaman ng listahan ng lahat ng flood control projects ng gobyerno. Sa nasabing online portal, nakalagay ang ilang mga detalye at estado ng proyekto.
Iprinisinta ng Pangulo na nasa halos 10,000 flood control projects ang pinondohan ng higit kalahating trilyong piso mula July 2022 hanggang May 2025. Nadiskubre na karamihan sa mga kontrata ay napunta lang sa 15 contractors at mula sa 15 contractors, 5 ang may proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. Kasunod nito ay personal na nag-inspeksyon ang Pangulo sa ilang flood control projects at natuklasan ang maraming substandard na mga proyekto o di kaya'y ghost o hindi na umpisahan kahit deklaradong tapos na. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita. Sa gitna ng kontrobersya at investigasyon ukol sa flood control projects, nagbitiw sinoy Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Itinalaga ng Pangulo bilang kapalit si Secretary Vince Dizon. Binuo ng Pangulo ang Independent Commission for Infrastructure para gumanap bilang isang fact-finding body na sisilip sa mga irregularidad, katiwalian at maling paggamit ng pondo sa mga proyekto ng pamahalaan. Makalipas ang 6 na buwang investigasyon, inirekomenda ng ICI ang paghahain ng kasong kriminal at administratibo laban sa 65 individual. Kasama sa mga ito ang 8 kongresista at 7 senador. Gayunman, hindi isinapubliko ang ICI report. Sa ngayon, kabilang sa mga kilalang personalidad na nakasuhan kaugnay ng anomalya sa flood control projects ay sina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., Senator Jinggoy Estrada na kapwa nakakulong ngayon, si dating Congressman Zaldico na pinaghahanap pa rin ng mga otoridad sa Pilipinas, dating DPWH Secretary Bonoan na balak gawing state witness, ilang dating opisyal ng DPWH at mga pribadong kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Agad binawian ng lisensya ang 9 na kumpanya ng mga diskaya kabilang ang St. Timothy Construction Corporation at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pinatawan rin ng lifetime ban ang Wawaw Builders at Sims Construction. Noong Pebrero, sinabi ng Malacanang na nagpapatuloy ang blacklisting procedures sa 16 na iba pang contractors. Aabot naman sa halos 25 billion pesos na halaga ng mga ari-arian na may kaugnayan sa corruption sa flood control projects ang na-freeze ng Anti-Money Laundering Council. Naisubasta ang ilang mamahaling sasakyan na sinamsam sa mga diskaya at ang kinita mula rito ay ibinalik sa National Treasury. Nagsauli rin ng milyon-milyong pisong kickback ang ilang dating opisyal ng DPWH. Aminado si Pangulong Marcos na kulang pa ang mga nagawa ng administrasyon para mapanagot ang mga dapat managot sa katiwalian. Pero sinabi rin ng Pangulo na hindi pa tapos ang trabaho. Sa usapin ng flood control, ang mahalaga ayon sa Presidente ay nasimulan ang pagkalkal dito, bagay na hindi anya nagawa sa mga nakaraang administrasyon. Hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Ayon kay Pangulong Marcos, malala ang sistema ng korupsyon sa Pilipinas at naniniwala itong kailangan ng pagbabago hindi lang sa pamamahala kundi sa mismong pag-uugali ng mga tao. Mayroon kasi anyang hindi nahihiya sa kanilang maling ginagawa. No, this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way that the budget is written, but also a change in attitude. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government. Para sa SONA 2026, ito si Letner Siso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rich Sunday Updates.
ating reporter in Malacanang, si Miss Leth Narciso. Samantala, naging kontrobersyal at marahas sa mga kaganapan sa Senado ilang buwan bago ang pagtatapos ng unang sesyon ng 20th Congress. Sa loob lamang ng 2 buwan, 2 beses nagkaroon ng palitan ng liderato sa loob ng mataas na kapulungan. Nasaksihan din ng mga Pilipino ang halitan sa pagitan ng mga senador, lalo't nagsimula na impeachment trial ngayon kay Vice President Sara Duterte. Ang mga naging tagpo sa Senado, bago ito hong bukas, kasabay ng SONA kasi ang opening naman ng second session ng 20th Congress. Balikan natin itong unang sesyon. Narito ang ating report sa special report ni RH28, Raymond Adbas. Magulong Senado. Ganito itinuring ng marami sa ating mga kababayan ang sitwasyon sa Senado dahil sa palitan ng Senate leadership kamakailan. Na sentro ito noong May 11 na biglang pumasok sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa pagkatapos ng 6 na buwan na pagtatago dahil sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Dito siya nakita sa CCTV na nagtatakbo sa likurang hagdanan ng Senado dahil gusto siyang arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Kasunod ang kanyang pagsisigaw sa Senate plenary at galit na galit sa NBI at sa liderato noon ng Senado. Dito pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senador Tito Soto III bilang Senate President matapos makuha ang 13 boto. May 13 naganap ang kontrobersyal na pamamaril o barilan sa Senado na itinuturong kagagawan ni retired Police Major General Mau Aplasca bilang Chief ng Office of the Sergeant at Arms o USAA. At kinabukasan ang nangyaring pagtakas ni Senator Bato sa tulong ni Senador Robin Padilla. June 3 naman nang kumalas si Senator Francis C. Escudero sa grupo ni na Cayetano at sumama sa grupo ni Senator Sherwin Gatchalian para makabuo ng 12 quorum at italaga siya bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Naitalaga na si Gatchalian bilang Senate President noong June 17 nang nakuha ang 13 boto matapos umanib sa kanilang grupo si Senador Joel Villanueva. Kung pagbabatayan ng mga payag ni Senate President Gatchalian, maganda ang relasyon ngayon ng Senado at Malacanang. Sa katunayan ay nakapag-usap na sila sa magitan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC at inilatag ang mahabang listahan ng mga priority bills na nais nilang maaprubahan sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa July 27. Sa ngayon ay abala na ang Senado sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte at mula sa dating kasapi ng minorya lumipat sa mayorya ay si Senator Francis C. Escudero na ngayon ang presiding officer ng impeachment court. Sa 24 na bilang, 2 na ang nakakulong sa katauhan ni na Senador Jingo Estrada dahil sa flood control scandal at Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder at graft habang patuloy nagtatago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Para sa SONA 2026, ito si Raymond Adbas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DZRH Sunday Updates. Ang mga special reports na yan, ang ating mga kasama dito sa DZRH News Center. Narinig nyo si Miss Leth mula sa Malacanang at si Boss Raymond Adbas mula sa Senado. Patikim pa lamang ho yan sa special coverage ng DZRH ngayon hanggang bukas. Kaugnay ho na ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa mga oras na ito nating program, the question still remains. Ano ba ang State of the Nation? Ano ba talaga ang kalagayan ni Juan de la Cruz para sa'yo? Nakikinig sa atin. I-text nyo ako 0919-282-6485, 0919-282-6485. Basahin ulit natin yan maya-maya lamang. Oras natin Pilipinas, alas 5:20 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful.